Hello po, magandang araw, umaga o gabi. Saan man kayong panig ng mundo. Dito na naman po ang inyong lingkod na si Berto Buraut. Muli naman po tayong magluluto ng isang napakadali at napakasimple at budget meal na putahe. Ito po ay napakadali po at wala pong kasangkap-sangkap, kundi ito lang po nakikita nyo sa aking plato. Una po ay itong isang buong manok. Chinap na po natin yan at nilinis. Medium size lang po itong manok nito dahil tag-isa lang tayo. Depende na po sa inyo kung anong gusto nyong part ng manok. Kung gusto nyo puro pakpak at saka hita lang, nasa sa inyo na po yun. So ngayon po kaya kasi sinabing simple lang at napakadali natin lulutuin. Ito lang po ang ating nagiging sangkap. Sibuyas, luya, slice, lemon, at ang ating green chili, at meron din ho tayong bawang, at yung bawang ho natin ay nandito na sa blender. Isasalang lang natin mamaya. Okay, maglagay lang po tayo ng olive oil po ang ginagamit ko. Depende na po sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. At igigisa na po natin yung ating bawang na gin-rind. So mga 5 garlic clove po yung nilagay natin dito. Mga 5 butil ng malalaking bawang. Napakasimple po nito. Sandaling-sandali lang po ito. Depende na lang po itong luto nyo sa niluluto nyong manok. Kung ito yung matagal palambutin, magtatagal kayo ng pagluluto. Pero kung mabibili nyong manok ay malambot palambutin, sandali lang palambutin. So, luto na. Pag lumambot na ang manok, luto na po itong ating iluluto nito. At ipakikita ko sa inyo kung anong technique para sumarap yung ating nilulutong manok para malasa. Usually po ito, kung marami magiging katas niya, hindi na natin lalagyan ng sabaw. Yun na mismo katas niya ang magiging sabaw niya. Pero kung kukunti, depende po sa manok na niluluto nyo, sa klase ng manok. So ayan po, golden brown na ang ating bawang at maamoy na siya. Sunod na po natin ang ating sibuyas at luya. Tingnan lang po natin maging translucent yung ating sibuyas. At sasabay na natin yung ating manok. So ayan po, ang ating luya at ating sibuyas ay malambot na o luto na. Lalagyan na po natin ang ating manok. O ang ating manok. Luya natin. Sumama ang kanyang lasa ng ating lagay na bawang at luya. Okay. So ngayon po lalagyan lang po natin ito ng patis. Itimplahan lang po natin ng patis. Nasa sa inyo na po kung gaano karami ang lalagay nyo. Siguro mga 3 tablespoon ng patis. At sasamahan din natin ng isang kurot na asin. Yan. Lalagyan din natin siya ng paminta. Yan po. Okay. Pagkalagay po natin ng paminta, sasaw po natin yung ating siling berde at ang ating lemon. Pwede din po kayong gumamit ng lemon na berde kung meron dyan sa inyo. Ngayon, haluin lang natin. Haluin lang natin siya at nang sumama yung lasa ng ating lemon. Napakasarap po nito pag naluto. Timplado na po ito. Hihigop na lang kayo ng sabaw. So ayan, ito na po ang sinasabi nating sikreto. Hihinala natin ang apoy hanggang sa medium heat.
Ayan. Lalagyan natin ng cover. Hintayin lang natin siyang kumatas o lumabas yung kanyang katas, yung kanyang sarap. And then paglabas ng kanyang katas, titingnan natin yung dami ng katas niya kung marami. Kung pwede pa nating dagdagan ng sabaw o ayos na sa inyo. So nasa sa inyo na yon. So balikan po natin siya after siguro to mga 30 minutes maximum kung malambot yung nabili yung karne ng manok. So kung hindi, depende po yan sa karne. Kaya sinabi ko kanina, depende kung gaano kalambot yung mabibili yung karne. Dahil once na lumambot ito, tapos na po ito, timplado na. At wala na tayong gagawin kundi maghain sa ating lamesa. At nakalimutan ko nga pala, pwede po yung dagdagan to ng suka. Optional lang po ito kung gusto nyo. Lagyan po natin ng konting suka, siguro mga 2 tablespoon ng suka. Pangontra po yan sa asin. So, yan na po. Tapos na po. Wala na po tayong hintayin niya. Kundi lumambot na lang at kumatas na. Ilabas na niya ang kanyang katas at tayo tapos na. So, balikan natin mamaya. Pagkatapos ng mga 30 minutes, i-check natin. So, ngayon, after 30 minutes, tingnan na natin kung ano ang resulta ng ating manok. Oops! Yan na po. Yung sinasabi ko. Kumatas na siya at hindi na natin to kailangang sabawan. Okay na yan. Sariling katas na niya maging sabaw niya, kaya napakasarap po nito. At tamang-tama ang asim nito. Ang paggamit po ng lemon, hindi po tayo masosobra ng asim. Tamang-tama lang po. Titimpla na lang po natin to ng siguro konting asin. Titikman natin mamaya o patis. Malala natin kung anong kulang lang sa pagtikim. At syempre, titingnan natin kung ready na siya o malambot na siya. Okay, medyo malambot na. Siguro mga 15 minutes pa, babalikan natin para makita natin ang finished product ni Berto Burao. Yan po, simple lang po at halos luto na po siya. So, hintayin lang natin another 15 minutes para lumambot pa ng konti. Okay na ito, kaya lang mas malambot pa ng konti. So, balikan natin siya after 15 minutes. So, okay po, i-check natin after 15 minutes. Tingnan natin kung okay na. Ayan po, nakikita naman po nyo. Nagsabaw na siya ng tuluyan. So, hindi na po natin siya lalagyan ng sabaw. Ng tubig pa. Dahil okay na po yan. Yan na po ang kumbaga sa ating niyog na ginata. Ito yung kakang gata. Walang halong tubig. Kundi yung kanyang sabaw. So, tignan natin kung malambot na. Okay, pwede na po ito sa akin. Medyo lumalaban ng konti. Ayoko nung masyadong malambot. Pwede nito. So, hanguin na po natin ang ating chicken with lemon. Okay. Yan po ang ating chicken with lemon. Napakasimple, pero napakasarap. Yan, handa na po ang ating kainan at tayo po ikakain na.